Isang ligtas at mapagpalang umaga po lungsod ng San Pablo. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office of San Pablo po ang natasang mamuno po sa pagtataas ng watawat ngayong umaga. Para sa kabatiran po ng lahat, alinsunod sa Executive Order No. 29 na nilagdaan noong 2017, ang Hulyo ay pinagdiriwang taon-taon bilang National Disaster Resilience Month. Ang kaganapang ito ay naglalayong i-highlight ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga panganib sa sakuna, pagpapalakas sa pamamahala sa panganib sa kalamidad, pamumuhunan sa pagbabawas ng mga panganib sa kalamidad para sa katatagan, pagpapahusay ng kahandaan para sa epektibong pagtugon at pagbawi mula sa mga epekto ng panganib at kalamidad sa pamamagitan ng epektibong pamamahala sa mga panganib. Ang CDRRMO San Pablo sa pamumuno ng ating CDRRMC Chairperson Honorable Vicente Villamante at ng ating CDRRMC Vice Chairperson Mr. Larry Asamante kasama ang buong sangguniang panglungsod sa pamumuno ng ating City Vice Mayor Honorable Justin Culago ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2024 para sa buong buwan ng Hulyo na may temang bantayog ng katatagan at pagbubuklod ng layuning kahandaan. At para sa kabatiran po ng lahat, kasabay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong pong buwan ng Hulyo, ang CDRRMO San Pablo ay nagdiriwang din po ng ika-10 taong pagkakatatag sa lungsod ng San Pablo. At upang pasimulan ang ating pagtataas ng pawatawat, pasisimulan po ito ng panalangin ni Mr. Jeffrey Bulahan, kasunod ng pag-awit ng Lupang Hinirang, himno ng Bagong Pilipinas at himno ng San Pablo. Kasunod nito ay ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangunguna ni Ms. Renzi Panganiban, ang pagbigkas ng Bagong Pilipinas Pledge ni Mr. John Carlo Palad, ang panunumpa ng Lingkod Bayan na pangunguna ni Ms. Vanessa Ariel Dominic Lim, at pagbigkas ng Quality Policy ng inyong lingkod. Ligtas at mapagpalang umaga sa atin lahat. Lahat po tayo ay tumahimik at damdamin natin ang presensya ng ating Panginoon. Mahal naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng pagpapalang ibinigay ninyo sa amin. Sana po ay gabayan nyo kami at ang mahal namin sa buhay sa araw na ito. Palaging ligtas sa anumang kapamahakan, bigyan nyo po kami ng kalakasan upang makapagbahagi kami ng tulong sa panahon ng kailangan ang mabilisang responde. Tulungan ninyo po kami, sampunang namumuno sa lungsod ng San Pablo, na makapaglingkod na mabilisan para sa kaligtasan ng mamamayan. Sana po ay maging makabuluhan ang araw na ito ayon sa kagustuhan mo. Hiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Kapag na maging
natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Taas po muli natin ang ating kanang kamay. At sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong sa kagalingan, karunungan at kapayapaan. Magkikisa ako at makikilahok sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Muli po nating itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako'y isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan.
Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon na makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring nito, kasihan nawa ako ng may kapal. Quality policy. We, in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light, industrial, and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customer, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. At sa punting pong ito naman, para naman po sa ilang anunsyo at mensahe patungkol sa National Disaster Resilience Month, mari na po tayo mag-upo, mga minamahal na konsihal at City Vice Mayor. Para po sa mga mensahe tungkol sa National Disaster Resilience Month, tinatawagan po natin ang pinuno ng CDRRMO San Pablo, walang iba kundi si Ms. Margarita Vanessa T. Reyes. Marami pong salamat sa aming kasamahan kay Jomar. Sa ating pong lahat, syempre po, pagkilala sa ating minamahal na Vice Mayor Justin Cola. Kasama po ang bumubuo ng Sangguniang Panlungsod sa ating mga pinuno at mga kawani ng national at local government. Kasama po ang Liga ng mga Barangay. Sa ating po lahat, isang ligtas na umaga po. Kukunin din po namin yung pagkakataon para syempre dahil kapiling po natin ang Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Justin Colago ang magpasalamat sa Sangguniang Panlungsod dahil kapag kinakailangan po natin ng mga ordinansa, resolution regarding po sa disaster management, kami po ay laging sinusuportahan ng Sangguniang Panlungsod. Kaya maraming salamat po. Ang buwan po ng Hulyo o July ay tinalaga ng national government sa bisa po ng Executive Order number 29 bilang National Disaster Resilience Month. Ito po ay nagkaroon ng bisa noong June 28, 2017 na nagmamandate po ng observance ng National Disaster Resilience Month. At ang hangarin po ng National Disaster Resilience Month ay upang magsagawa ang lahat ng DRRM practitioners ng mga programa hinggil sa 4 na thematic areas ng ating disaster management. Nandiyan po ang prevention and mitigation, ang preparedness, response, at ang rehabilitation and recovery. At syempre, sa pangunguna po ng ating punong lungsod at CDRRM Council Chairman Mayor Vicente Villamante, kasama po sa patnubay ng ating Vice Chairperson ng CDRRM Council, City Admin Larry Amante, ang lungsod po ng San Pablo ay nakikiisa sa observance ng National Disaster Resilience Month. Para po sa taong ito, may mga nakahanay po tayong programa ang ating po local government para sa observance na ito. Noong pong nakaraang Biyernes, July 5, 2024, nagsagawa po ng tree planting activity ang CDRRMO kasama po ang ilang sa mga departamento ng ating pamahalaan, ang Senro at ang ating pong City Agriculturist Office. Ngayon po, July 8, kasama ang CDRRMO bilang namuno sa ating pong flag raising ceremony. At after po nito, magkakaroon po tayo ng motorcade na lalahukan po ng lahat po ng miyembro ng CDRRM Council. Sa July 11, magkakaroon po ng Emergency Operations Center training para po sa piling mga miyembro po ng ating CDRRM Council. Sa July 13, magkakaroon po tayo ng Rescue Olympics sa PLSP
pagbibigay ng first aid. Sa July 27, ito po ang marka ng ika-10 taong anibersaryo ng CDRRM office. Mula po nang ito po ay maitatag under po sa administration ng ating dating mayor at ngayon ay Congressman Loreto Amben Amante. Noong July 2014 po ay naitatag ang CDRRMO na kung saan mula po sa 14 na personnel nito noong 2017 ay naging 24/7 po ang operation na ng CDRRMO. At sa patnubay at suporta ng ating kasalukuyang Mayor Vicente Vic Amante, mas pinalakas ang kakayahan ng CDRRMO. Kung kaya mula po sa 14 na personnel nito, kinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang bumubuo ng CDRRMO San Pablo. Kami po ay may total strength na ngayon na 53 na personnel. Nandun po yung iba kong mga kasamahan at nandirito sa unahan. Sila po, o kami po, ang nagpapatakbo ng 24/7 operation ng ating lungsod para masigurado ang kahandaan at ang pagresponde sa anumang uri ng kalamidad, gawa man po ito ng tao o ng kalikasan. Sabi nga po, ang laging tagubili ng ating punong lungsod, bawal ang empleyadong tamad sa lungsod ng San Pablo. Ngunit kami po sa CDRRMO may karagdagang utos ang ating punong lungsod. Siguraduhin ligtas sa anumang oras ang mamamayan nito 24/7. Muli po, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Vanessa. Tunay nga pong hindi lamang sa pagpapaigting ng kaligtasan ng lungsod ng San Pablo, magaling ang CDRRMO San Pablo. Kung kaya't nung nakaraan lamang July 1, ginanap po sa Santa Cruz, Laguna ang first Ladrimo Sport Fest na nilahukan po ng iba't ibang DRRMO office sa buong Laguna. Ang CDRRMO San Pablo po ay nagkamit po ng first place or championship sa pinakaunang Ladrimo Sport Fest. Kung kaya po ipapakilala po natin yung ating mga naging players na pinadala po sa Santa Cruz, Laguna. Si Christopher Salupado, Noriel Titular Jr., John Michael Aquino, John Carlo Palad, Roy Allen Jumento, Jeffrey Bulahan at ang inyong pong lingkod, Jomar Fernandez. Kami po ang nagkamit po ng championship po sa first Ladrimo Sport Fest na ginanap po noong July 1 sa Santa Cruz, Laguna. Masama po sana natin ang ating mga minamahal na Council at Vice Mayor po para sa photo. Unahin po muna natin, siyempre, ang host nitong umagang ito, Ma'am Margarita Vanessa Titular Reyes. Palapakan natin. At sa kanyang mga kasamahan sa CDRRMO, palapakan din po natin. Ganon din sa ating pong PNP. Nariyan po ang ating kapulisan sa panguna ni Sir Will Saldivar Jr. Palapakan po natin. At ganon din po sa Fire Marshal Group sa pangunguna ni Sir BFP ni Sir Adrian de la Cruz. Palapakan po natin. Sa ating pong BGMP Jail Chief Inspector Sir Eric Aragon. Sa ating pong mga konsehal ng bayan, isa-isahin ko ho. Konsehal Lou Vincent Amante. Palapakan po natin. Konsehal Buhay Espiritu. Palapakan po natin. Konsehal Doc Cesarito Tixon, palapakan po natin. At ito'y nangangamoy strawberry. Konsehal Francis Calatrava, palapakan po natin. Ito namang isa, nangangamoy bibingka. Konsehal Christian Jor Amante, palapakan po natin. Ito naman pong isa, nangangamoy malagkit. Palapakan po natin, Konsehal Jel Adriano. Ito. Palapakan natin Konsehal Honorable Angie Yang. Palapakan po natin. Konsehal Carmela Sibeto.
ang anak po ni Chairman Dandy Medina, Konsehal Shaira Medina, palapakan po natin. Konsehal Richard Pabigo, palapakan po natin. Alam nyo, kailangan Lunes, masaya tayo. Halika nga dito, halika dito, halika dito. Konsehal Villanueva, palapakan po natin. Ganon din po sa lahat po ng mga department heads, sa lahat po ng assistant department heads, sa ating pong barangay official, sa ating mga chairman, palapakan po natin ng ating mga chairman. Ganon din po sa ating pong media. A-announce ko lang po sa lahat ng mga dito kapwa natin lingkod bayan, pumasa na sa mababang kapulungan sa Kongreso ang divorce bill. Sino kayang masaya at pumasa na? Abay, ba't may nagpapalapakan? Ewan ko sa konsehal ng bayan kung sino masaya at pumasa na ang divorce bill. Pero for the record, hindi naman siguro sumang-ayon dyan ang ating butihing Congressman Loreto Ambenamante. Dahil ang gusto ng ating congressman ay syempre intact ang pamilya, magkausap-usap pa rin. Pero ewan ko lang sa mga konsehal natin kung sino nga talagang masaya at pumasa ang divorce bill. Pero meron pa ho yan sa Senado. Pag-aaralan pa sa Senado at pagkatapos niyan, syempre, pipirmahan yan ng Presidente. Pero bago lahat, mabalik po tayo ngayon po sa National Disaster Resilience Month na alam po natin napakahalaga. Kahit na alam po nating ligtas tayo mga tagalunsod ng San Pablo sa kahit anumang pong mga dilubyo o anumang kalamidad, alam po natin itong CDRRMO ay lagi pong nakahanda. At mabalik tanaw lang po natin panahon ng pandemya, talaga pong bago ang ating pong mga city health, bago din po ang ating mga medical practitioners, nanguna na po ang CDRRMO upang pag-aralan kung paano po makaiwas dito po sa nakamamatay na COVID-19. At take note, kahit ano pong mangyari sa mga bagyong dumadating, kung ano man pong sakuna, may anunsyo ang ating mahal na Mayor Vic Amante, suspended ang paaralan, suspended ang ating trabaho. Tayo naman, sa ating mga sarili, uuwi tayo sa ating mga tahanan. Ihahanda natin ang ating pamilya, ihahanda natin ang ating mga bubong, ang ating tahanan, kung anong pwedeng may ayos, makumpuni. Pero, ito mga taong ito, mga nasa CDRRMO, bago nila ayusin ang kanilang mga tahanan, bago nila ayusin ang kanilang mga pamilya, sinisiguro muna nila ang nakararami. Naiiwan sila sa kanilang mga headquarters upang mga siwa, proteksyonan tayo. Alam naman natin, may iba diyang pilosopo sasabihin, aba, ay kanya-kanya tayong tungkulin nila yun eh. Tama, pero sa isang pagkataong kagaya nila, dapat man lang, ating bigyan naman ng tribute ang kanilang ginagawang sakripisyo. Hindi lang sweldo ang kanila diyan. Kaya palapakan naman natin ang CDRRMO. At dahil kung wala mga malasakit na mga ganitong tao, na piling-piling mga taong ganitong malasakit, ang unang-una siyempre mahihirapan dyan ang ating punong lungsod, ganun din ang mga namumuno sa ating pong pamahalaan. Kaya napakalaking bagay po na kahit tayo, ito po'y magbigay aral, ba't ba natin dinideklara, nagkakaroon tayo, ginugunitan natin itong Resilience Month na ito? Awareness to, na hindi porkit trabaho ng CDRRMO lang, yung kanilang ginagawa, ay hindi na tayo aambag. Nariyan pa rin yung ating mga protocol, nariyan pa rin pwede tayo magtanong. Sabi nga dun sa huwag mahihiyang magtanong. Sabi, di ba? Ang ibig sabihin lang noon, pwede tayo magtanong sa kanila dahil kahit sabihin na nila na sila ay 50 empleyado, kulang pa rin yan. Sa 80 barangay na ating nasasakupan, kulang pa rin yan. Kaya walang mahihiyang magtanong. Magtanong tayo sa kanila kung anong maitutulong ng iba't ibang opisina. Lahat naman tayo may kamay at paa, may isipan. Magtulong-tulong tayo, hindi natin lagi aatang sa kanila kung anong pwedeng dilubyo na ilalayo ng Panginoon, huwag ilalapit na mangyari. Kaya
ito po ay maging leksyon sa ating lahat na hindi po dapat tayo ang nasa mindset natin. Ito po ang pag-aaral lagi at tagubilin ng ating butihing mayor. Kahit hindi natin trabaho at kailangan naman ng tulong ng bawat isang ahensya o kagawaran, ay ibigay natin ang tulong na nararapat at nasa ganun, mapadali ang mga trabaho ng bawat isa. Kaya palapakan ulit po natin ang CDRRMO. At syempre, mai-report ko lang din po sa lahat po ng mga naririto na nito lang pong isang buwan, ang inyo pong lingkod ay pinadala din po ng ating butihing mayor, Mayor Vic Amante, diyan po sa Manila. At ito po ay nasaksihan po natin, ito pong tinatawag na Bayan Digital o modernization po natin ng ating pong sistema ng ating paglilingkuran. Ito po yung launching nito pong departamento ng DICT or kung tawagin ay Department of Information Communication Technology sa pangunguna ng Secretary Ivan Uy, na ito po ay para na sa ganon, ito po ay para malaman po ng ating po mga empleyado, para din po sa inyo to. At alam po natin na pinag-aaralang mabuti na to ng ating butihing mayor at ng Sangguniang Panlunsod, itong digitalization, na sa ganon kung simpleng transaksyon ang ating pong gagawin, ang ating pong mga kababayan, hindi na po para pumunta pa sa ating pong gusali, sa ating pamahalaan, by using their gadgets, their laptops, or their cellphones, madali po makaka-access, madaling maibibigay natin ang transaksyon sa ating pong mga kababayan. Kaya po, isa rin po ito na ating pong pinag-aaralan at ang balita ko ay may 10 ng computer na napadala dito ang DICT. Kaya po yung po sunod-sunod na po para lang po sa ikagagaan. Hindi lang po ng ating mga kababayan, maging tayo po mga empleyado ng pamahalaan. At bilang panghuli po, alam po natin ay magpapasukan na ulit. Kaya po, ihanda po ulit ang ating mga anak, ang ating mga chikiting, yung pagising sa umaga, o i-exercise nyo na yung practice na pagising na umaga, at yan po ang tagubilin naman ng DepEd. Kaya muli po, sa ating pong lahat, hindi ko na papakahabaan, ang lagi pong banggit ng ating butihing Mayor Vic Amante, ay at ng ating City Administrator Kuya Larry Amante, at ang ating Congressman, maging ang Sangguniang Panlunsod, patuloy pa rin po tayo magkakaisa at nagpapasalamat sa lahat ng kooperasyon ng pamahalaan. Once again, maraming salamat sa 24/7 pagkantabay ng ating pong CDRRMO. Ang patuloy na pagdiriwang ng City Population Office ng Nutrition Month. May mga kasunod pang activities ang Nutrition Month. Kaya maraming salamat CDRRMO. Siyempre, ngayon ang first year anniversary ng Muslim Nation Builders Honorary Vice Mayor of the Year. Patatlo, 500 daw siya. Ayaw po. Ikaw din, mag-agisa sa karapan. Ayan, anniversary din po ng CIO, 32nd year anniversary. At ang celebration po namin ay sa 27. Ayan. Siyempre, imbitado po kayo kasi po si Vice po ang gumastos ng pagkain.